Noong 2015, pumirma ang Indonesia sa isa sa pinaka-ambisyosong arms deal sa Southeast Asia, 48 brand new fighter jets, co-develop kasama ang South Korea, at halos 1.5 trillion won ang kanilang financial commitment. 10 taon mamaya, wala pa ring aircraft, at close to $1 billion ang hindi pa nababayaran. Ito ang kwento ng isa sa pinaka-dramatic na defense deal sa rehiyon. 2015. Pumasok ang South Korea at Indonesia sa isang joint development agreement para sa isang bagong fighter jet, ang KF-21 Boracay. Ang deal, Indonesia ang mag-co-develop. Magbabayad sila ng 20% ng total development cost. Kapalit, technology transfer, local production rights, at 48 aircraft para sa Indonesian Air Force. Sa papel, perpekto. Para sa Indonesia, parang libre ang technology. Para sa Korea, may partner sila para punduhan ang programa. Pero dito nagsimulang mag-iba ang kwento. Taon after taon, hindi nagbabayad ang Indonesia ng kanilang share. Lumaki ang arrears, hanggang sa halos $1 billion na ang hindi na ihuhulog. Patuloy ang South Korea sa development. Lumipad ang KF-21 prototype. Nag-test, nag-produce. Lahat, kahit halos wala ng contribution ang kanilang partner. Sa loob ng KAI at ng Korean Defense Establishment, iisa ang tanong, hanggang kailan? Ngayon, March 2026, may solusyon na. Hindi na 48 aircraft, 16 na lang. Hindi na 1.5 trillion won, 600 billion won, o roughly $440 million, ang bagong commitment ng Indonesia. At ang pinakamalaking pagbabago, malaki ang nabawas sa kanilang role at sa technology transfer. Mula sa development partner, naging export customer na lang. Ibig sabihin, mas maliit ang technology transfer. Restricted na ang critical systems, pero magkakaroon na sila ng aircraft. Bakit pumayag pa rin ang Indonesia sa mas maliit na deal? Una, replacement. Ang kanilang F-5 Tigers ay pa-retire na. Ang ilang F-16 nila ay tumatanda na rin. Kailangan nila ng bagong aircraft. Pangalawa, production slot. Kung hindi sila mag-sign ngayon, may ibang bansa na ang papasok sa pila. At ang KF-21 Block 2, full multi-role capability, maritime strike air-to-ground, ito ang mas advanced na version. Pangatlo, prestige. Hindi madaling aminin na hindi mo nabayaran ang partner mo sa loob ng 10 taon. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang KF-21 Boracay ay ang sariling fighter jet ng South Korea, pero hindi ito ang pinaka-importante sa kwentong ito. Ang mahalaga, ginawa nila ito kahit may problema sa funding. Twin engine, Mach 1.8 speed capability, combat radius na higit sa 1,000 kilometers, AESA radar na gawa ng Hanwha Systems, at dinisenyo para magdala ng Beyond Visual Range missiles. March 25, 2026. Nakatakdang i-roll out ng KAI ang unang mass-produced unit. Hindi na ito prototype, ito na ang tunay na production aircraft, at ang Indonesia ang inaasahang maging unang export customer nito. Para sa Southeast Asia, malaki ang kahulugan nito. Indonesia, na may F-16, Sukhoi at Rafale na, nagdadagdag pa ng 4.5 generation fighter. Vietnam, Malaysia, Thailand, lahat ay nasa gitna ng fleet modernization. At ang Pilipinas, nasa West Philippine Sea, nasa Luzon Strait, sa gitna ng lahat ng tensyon. Abala pa rin sa proseso ng pagkuha ng bagong fighter. Ang rehiyon ay gumagalaw. Ang tanong lang, kailan tayo sasabay? Ang Indonesia ang nagdulot ng malaking pressure sa KF-21 program. Ngayon, sila pa ang inaasahang maging unang export customer. Yon ang drama sa likod ng isa sa pinakamalaking fighter deals sa Southeast Asia ngayon. Kung nakatulong ang analysis na ito, paki-like at mag-subscribe. Suportahan ang Vector Military. At panoorin ang mga video na nasa screen ngayon para sa mas malalim na strategic breakdown.